Brad ha. Huwag mong bibilisan ang lakad mo. Kay delikado. Mag-ano ka lang, alalay lang ng lakad. Bago pa lang ginawang daanan to. Iba pa lang dinaanan nila. Oo, dito sa sakop pa ito ni. Saan ba, Felix, ka nagawa ng dapat na palinisan na yung boundary ni Nadoy? Kung mag-ano si Brad Domingo dito, tatanim. Ha? O dahan-dahan lang Brad ha. Mahirap maglakad talaga. Nasabit yung ano ni brother. Nasabit yung baston. O dahan-dahan lang. Nasabit yung baston eh. Basta wag ka lang magmamadali Brad para walang delikado. Ano mo lang yung alalay lang lakad mo. Pero pag ano na ito na ayos, bago lang itong hinarasan nilang daanan eh. Oh, ngayon lang yata ito hinarasan. Oh. Yan, may tanim na si Nadoy dito na langka. Ang laki na ng langka niya. Yan. Believe ako kay brother. Kaya niyang pumunta dito. Yan. Bisita siya ni Nadoy. Na talagang sinikap niyang maging masaya sa sarili niya, makapamasyal sa bundok kahit malayo, kahit ganyan yung ano niya, matikman niya yung mamasyal ng ganitong lugar. Yan ang ano niya, maganda yung, kaya kung meron man ano dyan, may mabuting kalooban na magbigay ng paa para sa kanyang karagdagan sa kanyang paglalakad kasi hindi na siya nakapaghanap buhay sa ganyang kalagayan niya. Nagtutungkod siya. Sinisikap niya pa rin na ano karating sa ganitong lugar. Talagang ito yung bahay nila Nadoy. Ito ang kanilang bahay. So, may tubig sila. Wow, ang ganda. Ang ganda ng bahay nila. Ayos yan ah. Oh. Batido talaga si Nadoy maggawa ng bahay. Ano yung tinatali? Bah. Ayos yan ah. Ayan oh. Bawal gagayahin. Pang professional only. Ikaw Brad, pag naggawa ka ng bahay, ganyan na yung gagawin mo. Wala kayo panggawa. Saan? Felix, saan mo bibigyan si brother ng pwesto? Ha? Latagan niya ng ano, ng lubid papunta doon kay para si Brad Domingo. Oo. Hindi, yung kahoy doon na ano, malaki. Bakit pwede din maging daan? Ay, pwede Oh. Maano? Ha? Okay na brother, no? Ako pa, gawa. Hindi ka napagod mula doon sa pinanggalingan mong kapilya? Okay lang naman. Yan, inano ko yung ibang ano yung ibang upload ko. Binura ko, puno na kasi. Be, akin nga yung plato, be. Hayaan mo Brad, may awa ang Panginoon. Nakita naman ng mga tao yung talagang katyagaan mo sa lakad, no? Hindi biro. Biro pag galing pa doon sa ano, ilan kilometro na lakad nyo? Galing doon sa binabaan nyo ng motor.
Dalawa, higit pa siguro to. Mga 3 kilometro. Hindi ko lang matansya eh, malayo-layo kasi. Puro tirik eh. Oo, puro paakyat na ganito eh. Akyat lahat. Puro paakyat. Eh, ang kailangan lang din yan dyan, Dulas pa. pagbaba mo, dahan-dahan ka kasi puro pababa naman yan. Kailangan may preno. Bago pa naman yung sapatos mo, matibay na may spike niyan. Hiniram ko lang yan. Ah, Luma, wala nang spike yan. wala nang spike. Dulas. Madulas yan. Kailangan dahan-dahan ka lang kasi kailangan may spike yan. Kailangan may spike yung may spike yung sapatos mo. Ako na. Okay lang. Kailangan may spike yung sapatos mo. Hindi pwedeng walang spike yan. Anong maganda kaya? Hindi naman pwedeng. Pero kung dahan-dahan ka lang, okay lang. Ay, dinadala yung alambre no. Oh, nandun sa taas. Ilan taon na ba yan na opera yung Isa pa lang. 1 taon? Bago pa. Mga bago pa lang. Pero magaling naman na yung pinagputulan. Oh, magaling na. Tinanggal talaga yung kabilang pisngi ng Di join ng buto yan. Ano daw yung cause na naging cancerous yung buto mo dito sa binti? Wala naman. Dito lang naman sa binti ang Dito. tuhod. Tuwad lang. Makit na yung Makit na. Ay ibig sabihin, tuhod lang ang una, cancerous, umakyat na. Kaya kailangan tanggalin talaga. Ayaw mo may kape? Ah, Ayaw mo may kape? napaka no? Ayaw mo may kape? Bilis kumalat pala Mabuti natanggal kaagad. Pero kung hindi daw tinanggal yan, aakyat pa yan. Naakit ka. Ah, Kaya kailangan putulin para hindi na Yan nga talagang masakit man. Isipin na walang paa. Pero wala. oo, pero okay na yan kasi Pa natin mabuhay. gusto pa, ibig sabihin, magpasalamat pa tayo sa Panginoon na binibigyan pa niya tayo ng karagdagang buhay. Ang pinakaano dyan na natanggal yun. Yun ang pinakamaganda. Kasi hindi pa naman ibig sabihin na yun na yung kamatayan natin, yung cancerous na yun eh. Kumbaga, baka may plano din ang Panginoon sa buhay mo na ikababago pa. Bakit? Lahat naman ng bagay. Oo. Plano. Bakit hanggang dito nakarating ka pa sa lugar na to, tuktok na to? Ibig sabihin, may plano ang Panginoon na pwede kang magamit ng Panginoon sa gawain niya, pwede kang magpagamit sa Kanya. Yung magpasalamat ka sa Diyos, malaking bagay yan. O, yung mga bagay-bagay na mga problema ng tao, hindi natin yan hindi na natin problemahin yan kasi yun talaga dumarating sa bawat tao yan. Ang mahalaga, nakasurvive, may tumulong naman na naoperahan ka. Sino nag-ano sa'yo sa hospital? Kapatid ko. Siya nagdala sa'yo. Mabuti na lang na nandyan ang kapatid mo. Kailangan lang talaga na Ito naman Brad, nilalagyan mo talaga ng yan? Ganyan? Oh, kasi supporter yan. Kasi baka maya bumigay pa yung kabila. Mawalan na tayo ng paa na tuluyan. Sinusuportahan yan. Support lang yan. Pero hindi yan siya Pero pag nasa loob ka ng bahay, tinatanggal yan. Oo. Pagpahinga, tanggal. Pero pag nalabas ako, naglalakad, kailangan ko kasi yan. Oo. Kasi siya, hindi malakas yung paa ko. Hindi siya normal eh. Hindi normal. Hindi siya normal. Gawa na dun sa, siya, involved pa siya sa gamot. Oo. Walang imposible sa iyo, Brad. Walang imposible sa Panginoon. Basta Nahulog to. importante magtiwala ka sa Kanya
At kung may mga tao man na may malawak ang ano niya, pagmamahal niya sa kapwa, malay mo, hindi natin masabi. Mayroon sila dyan yung mga doktor na pwede silang maglibre ng mga paa, uga, buto. Ano to, yung stainless bang ginagamit yan? Brad? Stainless, depende kung ano. Stainless o plastic? Hindi ko alam eh. Malay mo, may mga doktor na may mga pre na paa, pwedeng gawing paa. Yung mga doktor, alam nila yan. May mga mga buting kalooban sila. Malay mo, magregalo sa'yo ng ikabit yung paa na yan sa kabila mong paa. Ibig sabihin, mayroon pag-asa na makakatulong sila sa ikagagaan ng pamumuhay ng bawat dapat tutulungan nila. Yan ang pasalamatan natin sa Panginoon, walang imposible. At bagamat hindi ka naghihingi, pero may mga taong lubusan na hipuin ng Panginoon ng kanilang mga puso. Kasi pero sa akin lang, may mga tao na kailangan pambigkasin mo yung kailangan mo. May mga tao din naman na hindi na binibigkas, nag-aano sa puso niya na tutulong siya. Kahit hindi siya pagsabihan na pahingi, kusang loob sa puso niya. Nagagawa siya ng paraan na tutulong. Ang tao kasi iba-iba ang yung attitude ba? Iba-iba. Mayroon yung dapat mong sabihin, mayroon naman yung hindi mo na dapat sabihin, mayroon naman yung talagang yung kusang loob na nga, yun ang sinasabi ko, kusang loob. Yung mariwasa sila sa buhay nila, kaya nilang tumulong sa katulad niyan, paa mo, na kailangan malagyan ka ng isang paa. Kasi siyempre, pag may isa ka pang paa, may posibilidad na makapagtrabaho ka pa. Naniniwala ka ba, Brad? May posibilidad na makapagtrabaho ka pa. Kasi, siyempre, isa lang ang paa, paano ka makapagtrabaho? Tulad niyan, 3 ang anak mo. Siyempre, mahirap yan sa isang ina na ang asawa niya wala ng trabaho. Pagkatapos mayroon pang aalalayan ka pa niya, mahirap yung ganun. Tapos sa mga kabataan, siyempre mahihirapan. Kaya loobin ng Panginoon, may tumulong dyan. Hindi mo man binibigkas na huhingi ka, pero iyan ay galing sa kalooban ng puso nila. Sige Brad, at dyan na muna tayo, no? Sige guys, maraming salamat. At nawa nakita nyo yung sitwasyon na bagamat mahirap maglakad dito sa bundok, pero nakita ko yung sipag tiyaga ni brother na makarating sa lugar na to, na talagang masasabi mo na talaga, sacrifice talaga yung pumunta na isa lang ang paa ng isang kapatid natin na to. Sige, salamat. Salamat sa panunood ng ng aking vlog, at nasa puso nyo na yan kung gusto nyong tumulong na isang kapwa natin, mahalin natin na kailangan niya yung tulong. Sige, maraming salamat guys. Thank you.